Balitang consumer pa rin, inaasahang mas bababa pa ang presyo ng galunggong dahil open fishing season na ulit sa Palawan. Ang bangus naman, kaya pa raw ibaba ang presyo hanggang 70 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, may unang balita si Maki Pulido. Depende sa laki at klase, 160 hanggang lampas 200 pesos ang kada kilo ng bangus sa Kamuning Market, Quezon City. Paniwala ng DA, kayang mapababa ang presyo sa mga pamilihan sa Metro Manila na base sa kanilang monitoring ay nasa 150 to 240 pesos ngayon kada kilo. Pinatasan na ni Secretary Laurel ang DIFAR para pag-aralan kung paano mapatas ang production ng isda at naniniwala ang ating kalihim na kayang ibaba yung presyo ng bangus sa Laguna de Bay ng 70 to 80 pesos kada kilo. Tutulungan ng DA yung mga gustong mamuhunan sa mariculture at aquaculture para maging sapat ang production ng isda, kasama na rito yung bangus, tilapia, hito, pompano at saka yung crab. Hanggang 30% naman ang inaasahang ibababa ng presyo ng galunggong sa muling pagbubukas ng open fishing season sa Palawan na malaking supplier ng Luzon. 200 to 320 pesos kada kilo ang lokal na galunggong ngayon sa Metro Manila, mas mahal kumpara sa imported. Pati sa presyo ng bigas, Commonwealth Market, mas mura ang imported kesa sa local na 55 to 58 pesos kada kilo. Tinatanong namin yung mga nagdi-deliver sa amin, sabi nila wala naman daw tayong aanihin. Wala daw tubig. Kaya daw tuyo daw yung mga tanim. Kaya wala daw maaanin na lokal. Madadagdagan pa ang supply ng bigas dahil simula na ng anihan ng palay at sapat ang patubig. Kaya hindi raw nag-aalala ang DA sa tagtuyot na dala ng El Nino. Sa Lawag, Ilocos Norte, hinahabol ng mga magsasaka ang anilay mataas pang presyo ng palay. Inaasahan kasing magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng farm gate price na sa monitoring ng grupong Sinag ay bumaba sa 25 to 27 pesos per kilo mula sa dating 28 to 30 pesos kada kilo. Dahil malaki yung area na nataniman, hindi siya nakikita na malaki ang epekto. Hindi natin ma-at par yung ating production last year at 20.06 million metric tons. Pwede pa nating malampasan. Sana nga, sabi ng Sinag, dahil kung maapektuhan ng El Nino ang supply ng palay, maaaring sumipa uli ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. So far, monitored natin yung ilang farmlands sa Nueva Ecija, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, and even Bulacan. Pag hindi naagapan, magiging significant yung drop sa production. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, muling nagpahukay ang mga magsasaka para gawing mas malalim ang imbakan ng tubig. Sa kagandahan, sir, nagkaroon siya ng bukal. Kaya maraming tubig yan, hindi na basta-basta natutuyo. Sapat pa raw ang patubig ngayon pero nagtitipid na rin sila para sa tagtuyot. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.